Ano ba ang susundin ng ating mga senador? Ang two-third vote ng 24 senador o two-third vote ng 22 senador. Yan po yung isa sa mga pag-uusapan at pinag-uusapan ngayon. Ang ating mga senador, 24 sa ngayon, mula pa nung araw, sa ilalim ng 1987 Constitution. Kaya lang, sa ngayon, dito sa palapit na impeachment trial, dalawa yung senador na hindi makakapag-participate. Kasi yung isa nakakulong, yung isa nagtatago. Si Bato nagtatago, si Estrada nakakulong. So 22 na lang ang alang problema at dapat ay mag-participate sa trial and decide dito sa impeachment trial na gagawin. Kaya na itatanong, ano nga ba? Pag ang pinag-usapan po ay kung ilan yung present na senador sa aktual na trial at pagdidesisyon, dapat ang masunod doon ay kung ilan yung nandun senador. Hindi yung ang susundin at isasama yung mga senador na wala doon. Halimbawa kapag ka po magde-decide na after trial, biglang hindi pumasok yung minority, mag-boycott sila o biglang hindi sila pumasok, hindi sila mag-participate sa botohan o pagdedesisyon, dapat ang pagbabasihan doon ay kung ilan yung senador na nandoon, doon kukunin ang two-third vote para katanggap-tanggap at malinaw sa taong bayan. Kasi kung halimbawa, minority ng senador hindi pumasok, kung ano man ang dahilan, maliban pa yung dalawang nakakulong, tapos ngayon nasasabihin nila, dapat two-third pa rin ng 24 na senador, parang napaka-unfair naman nun sa mga senador na pumapasok at nandoon at nagpakahirap. Hindi ba? Kasi kung isasama mo sa bilangan yung nakakulong or nagtatago o nanadya o sinadya na hindi mag-participate sa pagdidesisyon at botohan, di ba? Para rin walang katotohanan at walang katarungan na makakamtan at makukuha ang mamamayang Pilipino, hindi ba? Pero ayan naman po ay magiging legal issue ito. May debate na naman dito mga abogado kung sa issue ng constitutionality. Kung ang susundin nga ba yung two-third vote sa kung ilan ang present na senador during decision day after trial. Yan po yan. So yan ang ating abangan. At ngayon po may debate na. Actually nag-umpisa na yan. Pinipilit ng iba, kailangan two-third pa rin, 16 na senador ang dapat bumoto ng guilty para matanggal si Sara Duterte. At kung hindi makukuha yung number 16, magiging acquittal ang mangyayari. Kaya nga ho yan pinag-uusapan. Paano gagawin mo 16? Hindi 16 ang two-third ng 2022. Ang 16 vote, two-third, ay nakapaloob sa 24 senador. Paano nga kung yung dalawa ay isa nakakulong at nagtatago, hindi makapag-participate? Bawal naman ang online voting, online participation sa trial, hindi pwede. Tapos kung hahaluan pa na gimmick ng iba na sila'y magbo-boycott o hindi magpa-participate, hindi lalong nabawasan. Kaya ang pinakamaganda dyan, kung ilan yung nandoon, yun ang dun kunin ang two-third. Halimbawa, ang mga nandudong senador 14 lang. Di doon kunin, yun ang pagbasihan ng two-third. Kung ilan ang two-third, yun. Kung halimbawa 15 lang, di ganoon. Kung halimbawa 13 lang, 13 lang, di doon din kukunin. Basta merong quorum. Hindi pwede kasi na walang quorum. Baka sabihin yan, walang quorum, ba't kayo nag-decide? Kailangan may quorum. Doon sa 22, kailangan meron 12 para may quorum. Definitely 22 lang ang present na pagbabasihan dyan dahil dalawa nga hindi na Okay? Yan po yung aking observation at pananaw. Pero dahil nga po yan ay isang legal issue, siguradong pagtatalunan naman. Kaya ngayon, iniuuna ko na sa inyo. Expected natin yan ay magiging isang matinding debate
matinding usapin pagdating po ng trial at pag-decide ng desisyon dito ho sa controversial na impeachment, article of impeachment na nasa Senado na at kailangan ituloy ito ng ating Senado ng Republika ng Pilipinas. Kung hindi, problema yan. Baka away na naman. Any comment, reaksyon? Sa isang malaya, makabuluhan, pakikinabangan na comment, mahalaga yun. Huwag yung personal. Huwag yung panlalait. Huwag yung out of topic. At huwag din po yung out of the word yung mga comment. Kasi yun ay hindi nakakatulong. Okay? Pasintabi na po. So, mukhang wala nang magiging problema. Ilang araw na lang ang June 18, next week na yan, para sa pre-trial. Normal po yun. At yan ang gusto ng prosecutor na mukhang siya masusunod kasi ipinarating na at ini-schedule na ng office ng Senate President pro tempore na magkaroon talaga ng pre-trial bago yung actual trial sa July 6. Malapit na po ang masaksihan natin ang kaganapang totoo na pinaghirapan at pinanindigan ng mga complainant at ng Justice Committee at ng buong Kongreso. Huwag natin kalimutan 257 o 255 congressman ang pumabor sa article of impeachment. Base sa ebidensya, probable cause nakita ng 7 hearing ng Committee on Justice, kaya legal na legal ang proseso. Ngayon ay for trial and decide na lang. Kaya huwag nating bitawan. Bantayan nating mabuti ito. Ang katotohanan ay at katarungan ay sa tamang proseso natin makikita at maramdaman. Pag pinagtakpan ito, pag masyadong pinulitika ito, pag masyadong nagkampihan ito, mawawala yung katotohanan at katarungan. Kaya mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, ito na yung pagkakataon. Ilang araw na lang, ilang tulog na lang. Saksihan natin kasi live sa media at social media ang gagawing trial na ito. Hopefully, bago mag-trial, mabawasan o mawala na yung crisis na nag-aaway-away sa majority at minority. Pero sabi ng kasalukuyang majority, tuloy ito. Majority nila, yung kanilang majority ang nag-decide. Tuloy ito. Pag hindi nag-participate ang oposisyon, sila ang mawawalan. Ang anumang gagawin nilang pagpuprotesta ng nalabas sa impeachment trial hindi makakatulong sa paghahanap ng katotohanan. Huwag naman sanang mangyari yan. Dapat mailatag ang lahat. Bigyan ng 100% na parehas na pagkakataon ang prosecution team at defense team para malayang mailatag ang kanilang mga argumento. Although sa taong bayan, kanya-kanyang paniniwala yan, yung iba nga walang argumento. Sus meron siya. Please like and share, subscribe and follow.